Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Ngunit paano kung mali ang lahat ng ating hinala? Paano kung ang taong matagal nating inakalang biktima ay siya palang naglalaro ng apoy sa likod ng eksena? Pagkatapos ng sunog, isang banayad, ngunit mahalagang sandali ang naganap. Si Thea ang unang kumilos, hindi si Greg, hindi si Regina, at iyon ay kakaiba. Bakit siya agad na nagsabing si Marge ang may sala? Kung inosente siya, bakit tila handa na ang kanyang mga salita? Pansinin ang kanyang kalmadong pakikipag-usap kay Regina, hindi natural, masyadong mahinahon. At ang kanyang linya, si Marge lang ang may galit laban sa atin. Hindi direktang atake, kundi pagtatanim ng hinala. Sino ang mas mapanganib, ang lantad na sumusugod o ang tahimik na nagtatanim ng duda? Si Regina, puno na ng dalamhati at galit, ay agad naniwala. Hindi dahil sa ebidensya kundi dahil kailangan niyang may masisi. Sapagkat madalas, hindi katotohanan ng hinahanap ng tao, kundi kumpirmasyon ng kanilang damdamin. Ngayon kay Greg, habang lahat ay nagtuturo kay Marge, siya lamang ang nakakaalam ng tunay na lihim. Siya ang nagbayad kay Manang Yoli. Siya ang arkitekto ng sunog. Ang layunin? Sirain ang mga dokumentong maaaring gamitin laban sa kanya. Ang apoy ay hindi aksidente. Ito ay kalkuladong pagtatakip. Kung hindi nagsalita si Thea, aabot ba agad sa hinala si Regina? O mananatiling nakabaon ang mga sikreto ni Greg ng mas matagal? Dito lumilitaw ang mas malalim na tanong. Tunay bang magkaaway sina Thea at Greg? O hindi sinasadyang tinulungan ni Thea si Greg na ilihis ang atensyon? Habang abala si Regina sa galit, si Greg ay nanatiling tahimik. Pinigil niya ang kaso laban kay Marge sapagkat alam niyang kapag nagsimula ang investigasyon, siya mismo ang mabubunyag. Tandaan, ang mga nagmumukhang tagapag-ayos mula sa labas ay madalas siyang nagtatago ng pinakamadilim na lihim sa loob. Si Marge naman, ang kanyang katahimikan ay lalo pang nakapagtataka. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtanong. Sa halip, tila malalim ang kanyang iniisip. Matatag niyang idineklara na si Edward ay walang sala, ngunit sina Paulo at Thea ang ugat ng lahat. Paano siya nakatiyak? May nakita ba siya? May narinig? O matagal na ba niyang pinaghihinalaan? At narito ang pinakamalaking sikreto. Si Ashley, anak ni Thea. Ngunit hindi kay Edward, kundi kay Paulo. Isang katotohanang kayang wasakin ng buong pamilya. Isang lihim na sapat upang sirain ang bawat ugnayan. Ngayon isipin, bakit muling nakipagkasundo si Marge kay Paulo? Dahil sa pag-ibig o dahil sa takot? Upang protektahan si Jasmine mula sa pagkawasak? O may mas malalim pang dahilan? Sapagkat sa eksenang yon, si Paulo ang kinakabahan, hindi si Marge. Sa kabuuan, ang sunog ay hindi lamang trahedya. Ito ay paghubad ng maskara. At bawat reaksyon ng bawat karakter ay naglantad ng kanilang tunay na anyo. Si Paulo ay nangakong wala ng lihim. Ngunit ang kanyang kilos, ang kanyang galaw, lahat ay nagpapakita na alam niyang hindi kailanman matutupad ang pangakong yon. At sa ilang sandali lamang, bumalik siya kay Thea. Mga ka-house supplies, malinaw na ang House of Lies ay hindi kwento ng apoy lamang. Ito ay kwento ng mga lihim, ng pagtataksil, at ng mga taong handang sunugin ang lahat upang manatili sa kapangyarihan. Ang tanong na ngayon, sino ang tunay na utak? At sino ang susunod na masusunog sa apoy ng katotohanan? Mga ka-house supplies, Shawu ay muling nagbukas ng pinakamadilim na yugto sa House of Lies. Mula rito, lalo pang lumalim ang dilim ng kwento. Ang mga kilos ni Thea ay hindi na pang-aakit, kundi pangingikil. Kapangyarihan, kontrol. Hawak niya ang mga lihim at ginamit ang mga ito upang pilitin si Paulo na sumunod. Ang tanong, sino ba talaga ang may hawak ng kontrol sa kanilang relasyon? Si Paulo ba o si Thea?
Mas nakakatakot pa, bakit hindi lumalaban si Paolo? Dahil ba sa pag-ibig o dahil mas malaki ang takot niya sa katotohanan kaysa sa pagkakasala? Samantala, sina Edward at Marge ay abala sa muling pagbubuo ng kanilang pamilya, habang tahimik na muling guguho ang lahat. At huwag kalimutan, ang mga tauhan sa mansion, tahimik na mga saksi. Nakikita nila ang lahat, alam nila ang lahat, ngunit nananatiling tahimik. Marahil dahil sa takot, marahil dahil alam nilang ang pagsasalita ay magdadala ng mas malaking panganib. Narito ang pinakamadilim na baliktad. Paano kung si Marge ay hindi lubos na inosente? Paano kung matagal na niyang alam ang katotohanan tungkol kay Ashley? At paano kung ang kanyang pakikipagkasundo kay Paolo ay hindi kapatawaran, kundi paraan upang bantayan siya? Marahil naghihintay siya. Marahil nais niyang mahulog si Paolo sa sarili niyang bitag ng kasinungalingan. Ang kanyang mga tingin, ang kanyang mga sagot, lahat ay tila may inaasahan. Ibig sabihin, hindi lamang si Thea, kundi si Marge din ay naglalaro. Isang mas tahimik, ngunit mas mapanganib na laro. Lalong lumalalim ang linya sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Lahat ay iniisip na sila ang may kontrol, ngunit unti-unting lumilitaw ang mga bitak sa ilalim. Tingnan si Greg. Sa labas, siya ang pinakakalmado, ngunit kakaiba ang bawat kilos niya. Hindi yon katahimikan ng kaligtasan, kundi katahimikan ng isang taong alam na paparating ang pagkawasak. Bakit siya laging tumitingin sa paligid bago magsalita? Bakit niya sinusukat ang bawat sagot sa tanong ni Regina? Kapag ang isang tao ay natatakot, kahit sa karaniwang tanong, ibig sabihin may tinatago siyang mas mapanganib. At dito nagsimulang mabasag ang kanyang kontrol, sapagkat may narinig si Regina mula sa mga tauhan. Hindi malinaw, hindi kumpleto, ngunit sapat upang magpasiklab ng hinala. Isang pangalan, Manang Yoli. At sa sandaling iyon, may nabasag sa isip ni Regina. Kung si Marge ang tunay na may sala, bakit may ibang pangalan na lumitaw sa likod ng sunog? Samantala, si Thea ay lalong naging agresibo. Ang kanyang impluwensya ay lumalawak. Si Paolo ay na-corner na. At ang kanyang takot ay hindi mula sa pag-ibig, kundi dahil alam niya isang maling galaw at lahat ng kanyang lihim ay guguho. Ang kakaibang pag-ikot ay nang lalong humigpit ang hawak ni Thea. At sa mismong sandaling iyon, nagsimulang lumitaw ang ibang mukha ni Marge. Sa isang simpleng eksena, napansin niyang iniiwasan ni Paolo ang kanyang mga mata. Isang maliit na kilos, ngunit sapat, sapagkat sa katahimikan nakatago ang pinakamalaking katotohanan. Sa isang iglap, nahuli ni Marge ang pag-iwas na tingin ni Paolo. At dito lumitaw ang tanong, maaari bang ang inosenteng tao ay makabasa ng kasinungalingan ng ganoon kabilis? O tanging isang taong matagal nang dumaranas ng sakit? Mula rito nagsimula ang unang malaking pagbabago sa kwento. Sapagkat si Marge ay hindi na lamang nag-aakusa, siya ay naghahanap ng pattern. Hindi siya direktang nagtatanong, hindi siya lantad na nag-aakusa, ngunit sinusukat niya ang bawat reaksyon ni Paolo. At si Paolo ay lalong naging balisa, sapagkat alam niya, ang kanyang mga kasinungalingan ay hindi na nakatago sa salita, nakalantad na sa kanyang mismong hininga. Samantala, si Edward ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang distansya sa pagitan nila. Hindi niya maipaliwanag, ngunit daman niya na may isa pang layer ng katotohanan na hindi pa niya naaabot. At dito pumapasok ang pinakamakitid na tanong. Kapag ang isang relasyon ay nabasag dahil sa pagtataksil, maaari pa bang maramdaman ang katotohanan kahit hindi ito kailanman binibigkas? Mga ka-house supplies, ang House of Lies ay patuloy na lumalalim. Ang bawat katahimikan, bawat tingin, bawat hininga, lahat ay nagiging ebidensya. At ang tanong na ngayon, sino ang unang mababasag sa harap ng katotohanan? Mga ka-house supplies, siya ay muling nagbukas ng pinakamalalim na hiwaga sa House of Lies. Ngayon ay bumabalik tayo kay Regina. Unti-unti na siyang nawawalan ng tiwala kay Thea.
Sapagkat ang kwento ni Thea ay masyadong perpekto at ang pinakadelikadong kasinungalingan ay yaong napaka-organisado hanggang nagiging mahirap ng questionin. Mula rito, nagbago ang tingin ni Regina mula sa paniniwala tungo sa hinala. At si Thea, lalong naging desperado, mabilis magsalita, mas agresibong ibinibintang si Marge. Hindi na tila nagkukwento, kundi tila lumilikha ng sariling realidad. Ngunit sa likod nito ay may mas malaking hiwaga. Si Greg ay hindi lamang nagtatago ng krimen. Natatakot siya sa isang ebidensyang akala niya'y natupok na sa apoy. Sa isang pag-uusap kay Manang Yoli, isang pangalan, isang pirma ang lumitaw. At sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Greg. Hindi galit, hindi takot, kundi pagkilala. Ang tanong, bakit ang lalaking tila may kontrol sa lahat ay biglang nawala ng composure sa isang pahiwatig? Samantala, si Paulo ay lalong lumulubog sa bitag ni Thea. Ang kanilang relasyon ay hindi nakaraniwan. Ito ay transaksyon ng kapangyarihan. Bawat pagkikita ay tila kontrata, nakatali sa banta. Sa isang eksena, muntik nang umamin si Paulo, ngunit siya'y tumigil. Sapagkat sa kanyang isip ay sumulpot ang imahe ni Marge. At dito lumilitaw ang pinakamalaking tanong. Sino ang higit niyang kinatatakutan? Ang babaeng may hawak ng kanyang mga lihim o ang babaeng maaaring iwan siya kapag lumabas ang katotohanan? Ngayon kay Marge, habang lumalalim ang kaguluhan, lalong tumitibay ang kanyang katahimikan. At ang katahimikan na ito ay hindi pagtitiis, ito ay paghahanda. Para bang naghihintay siya ng tamang oras, ng sandaling babaligtad ang lahat. Ang huling tingin niya kay Paulo ay kakaibang malamig. Hindi galit, hindi sakit, kundi katiyakan. Para bang alam na niya ang darating at hinahayaan na lamang itong mangyari. Narito ang pinakamalaking tanong. Paano kung ang lahat ng akusasyon laban kay Marge ay bahagi ng mas malaking plano? Paano kung matagal na niyang alam ang bawat galaw ni Thea at Greg? Tahimik na kinokolekta ang bawat kasinungalingan, bawat pagkakamali, bawat lihim. Kung gayon, sino ang tunay na biktima at sino ang siyang mula pa sa simula ay tahimik, hindi nakikita, ngunit palihim na nagdedesisyon ng kapalaran ng lahat? Mga ka-House Supplies, ang House of Lies ay patuloy na lumalalim. At sa bawat katahimikan, sa bawat tingin, sa bawat lihim, lumalapit tayo sa sandaling tuluyang mabunyag kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.